Di mo rin ba alam ang gagawin kung sakaling tamaan ng dengue ang mahal mo sa buhay? Watch this video para malaman mo kung anong dapat gawin sa ganitong mga sitwasyon. Ito yung kwento. October 12, umattend kami sa isang event. Kinagabihan, matamlay na si Isabel at nauna nang bumalik sa hotel kung saan kami naka-check-in. Ang taas ng lagnat niya magdamag, halos umabot na ng 40 degrees. Tapos mayat maya na siya nagigising at parang nag-hallucinate. Medyo kinakabahan na kami kasi hindi naman ganun yung normal niya pag nagkakaroon siya ng lagnat. Kinabukasan, nagpumilit pa siyang mag-swimming. Pinagbigyan ko kahit may lagnat pa. Pero di siya nagtagal sa pool at nag-iya nang bumalik sa kwarto. Naka-chill pa siya pagkatapos niya maganlaw. Kaso, nung kami na nag-aayos, napansin namin na sobrang nanghihina na siya at lupaypay. Medyo kinakabahan na ako pero pinipigilan ko lang. Kaya nag-drive kagad kami mula Manila pa Cavite kasi naisip namin na kung kailangan siya i-confine, dapat malapit lang ang hospital sa bahay namin. Pagdating doon, nilagyan siya ng swero at kinuhaan ng dugo para sa blood test. Nahirapan pa nga yung nurse kasi ang lapot na ng dugo niya kaya kailangan piga-pigain ng nurse yung braso para lumabas yung dugo. At doon na nga namin nalaman na positive siya sa dengue. Nashock talaga kami kasi first time namin ito maranasan at naaawa kami ng sobra sa anak namin. Lalo, di namin alam kung anong mga dapat gawin sa sitwasyon na to. Doon namin nalaman na wala palang gamot sa dengue. Kailangan lang i-treat yung mga symptoms nito tulad ng lagnat. Kailangan inuman ng paracetamol. Sunod ay dehydration.